trending na trending itong bridge na to na umaalon. Ngayon sigurado ang tanong nyo, is it safe? And kung gusto mong malaman at interesado ka, watch this video at i-extra ko kung ano ba yung mga possible causes at ano ba yung meron sa bridge na yan. As an engineer, ang unang-unang papasok ko dyan is ano ang mga given parameters at ano ang problema at ano ang present, especially doon sa video or doon sa problema. As we can see in the video, the bridge moves like a wave. And most likely, ito ay dahil sa resonance or dynamic stability ng bridge. Pero again, not unless magkaroon ng proper inspection, hindi natin yan mako-confirm. Ngayon, explain ko muna ano ba yung resonance. In every building, merong force na nakaka-apekto dito. Mapabahay man yan, building, skyscrapers, and bridges. For sure, merong mga external forces na nakaka-apekto dito. Ibig sabihin, may pwersa or may bigat na binubuhat sila maliban sa sarili nilang bigat. Ang examples ng mga to ay wind load, seismic activity or lindol, vehicular loads or traffic, or even pedestrian traffic. All of these are external loads for a bridge. And every time na magkakaroon ng external loads sa bridge, it naturally vibrates. Hindi man natin to nakikita pero every time na may pwersa, nagva-vibrate ang bridge. At ang vibration na to ay may certain value of frequency. And kapag ang frequency ng loads ay nagsama-sama or they tend to move on the same rate and on the same direction, pinapalakas nila ang isa't isa at mas lumalakas na ang vibration to the point na visible na ito at ito ang tinatawag natin na resonance. Ang isang magandang example dyan ay ang duyan or swing. As we exert force randomly like the one we can see on the video, the swing doesn't generate any movement at hindi ito gumagalaw at hindi ito nag-generate ng pwersa. Whereas if you exert force on a certain direction and on a certain frequency, mas lumalakas ang pag-swing kasi the force is being resonated. At kung babalik tayo doon sa video, it feels like it is a clear manifestation of resonance. Ngayon, ang tanong dyan, bakit tumagal ng ilang taon, ngayon lang nagkaroon ng problema? Of course, not unless magkaroon ng inspection, gaya ng sinabi ko kanina, hindi natin madedetermine kung ano ba talaga ang mismong problema. Pero isang sigurado, merong problema at merong dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay na hindi anticipated. At ang mga posibleng rason ay una, inadequate damping. Posible na kulang ang damping reinforcement ng bridge. Damping are the members of the bridge that reduces the vibration of your bridge in order to prevent the resonance of the forces. Kumbaga alam na natin na prone sa resonance ang isang bridge. Kaya naglalagay tayo ng mga materials para mapigilan natin ang resonance. Pwede rin namang the structural members are having poor stiffness. It seems that the members of the bridge are flexible that allows resonance on the forces that are less than the design frequency of the bridge, kaya ito umaalon. Posible din na nag-overload yung bridge sa sobrang dami ng dumadaan at may nag-collapse na member kaya after ilang years bigla na lang itong umalon. Or posible din naman, based sa research ko, may previous retrofitting na nangyari sa area at naka-apekto itong retrofitting na ito kaya nagkaroon ng problema. Now, what are the possible solutions? Of course, kailangan nating ma-enhance yung stiffness at yung damping capability ng bridge. Kailangan natin magdagdag ng mga members para maging less flexible yung mga members or mag-provide tayo ng karagdagang damping element para mapigilan natin ang resonance galing sa mga external force. Bukod sa mga solusyon na to, mas maganda na magkaroon ng re-evaluation ng design ng bridge, especially para sa aerodynamics at sa model representation ng bridge. Ngayon ang tanong, magko-collapse pa to? For me, hindi. As of the current situation, hindi pa to magko-collapse. Wala lang siyang proper stiffness, kaya nagkakaroon ng resonance. Parang hanging bridge, di ba? Kapag naglakad tayo sa hanging bridge, umuuga ito as you move, pero nananatili itong stable at hindi ito nagko-collapse. Pero syempre, for safety purposes, mas maganda na hindi muna ito daanan at dapat mag-conduct sila ng urgent inspection and analysis kung ano ba talaga ang problema ng tulay na to. Kasi kapag nagpatuloy ito, posible itong mag-impose ng further structural damage at posible na itong mag-collapse. So once again, I'm Engineer Andrew and this is Daily Dose of Construction. Sana may natutunan kayo sa point of view ko kung ano ba nangyari sa bridge na to. At sana masolusyonan na agad nila kung ano ba yung problema. Merry Christmas sa inyong lahat. Bye!